Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tapos na tayo. Umiikot ang ulo ni Zack. Hindi na ito nagtangkang tingnan ang batang babae. 10%. Walang kwenta. Mayayari ang Rogers nito. Biglang may nagsalita, napakakomplikado nito, wala ring mangyayari kung dadalhin siya sa ospital, sa tingin ko ay wala pang 10% ang tsansa. Napangiwi si Shelly. Sino ba ang may lakas ng loob na magsalita ng ganoon? Siya lang ang nag-iisang doktor dito, kaya dapat siyang pakinggan. Mas mabuti nang dalhin sa ospital ang matanda, kaysa hayaang mamatay dito. Limingon siya upang makita kung sino ang nagsalita. Daryl. Bigla itong nahiya. Hindi siya nakapag-makeup ngayong araw. Mula noong huli nilang pagkikita, ay pinagkatiwalaan niya ito dahil napakalma siya ni Daryl. Siguradong may magandang rason ang lalaki kaya't ayaw nitong ipadala sa ospital ang matanda. Napatingin ang lahat sa gulat. Sino tong tao na to? Sikat na siya sa medical world. Sinabi niya rin na hindi mabisa at delikado ang pill at totoo nga. Sino ka? Tanong ng batang babae. Nakatitig ang babae kay Daryl, dahil ayaw mong ipadala ang lolo ko sa ospital, mayroon ka bang mas magandang solusyon? Natatawang nilapitan ni Daryl ang matanda. Nag-obserba ito at sinabing, tama si Dr. Shelly, may blockage sa utak, ngunit medyo espesyal ang kondisyon ng lolo mo. Useless ang surgery dahil ang inepektibong godly pill ay may lason pa rin. Ang lason ay nakakapekto sa daloy ng dugo, isa pa, hindi rin ito kayang ma-detect ng hospital equipment. Hindi pa nagtatagal ang pill sa katawan ng lolo mo at hindi pa tuluyang kumalat sa organs. Maglagay kayo ng pressure sa spirit acupoint at transporter acupoint upang mapigilan ang pagdaloy ng lason. At gamitin niyo ang cultivator's internal energy upang mailabas ang lason sa loob ng katawan. Detalyadong pahayag ni Daryl. Nagbulungan ang mga tao. Alam ba talaga ng pabigat na manugang na ito ang pinagsasabi niya? Na-predict naman niya na hindi epektibo ang pill, ngunit kung siya ay totoong magaling, bakit siya ay isang pabigat na manugang? Nilapitan ng Tristan si Daryl at sinabing, sayo mismo, nanggaling na walang magagawa ang high-tech medical equipment, at ikaw lang ang makapagsalba sa kanila. Nako, kung ganoon ay isa ka palang nagmimilagrong manggagamot. Dapat nang magsara ng ospital at lumapit na lamang sayo upang magpagamot. Hindi nag-react ang batang babae sa payo ni Daryl kahit na naintindihan nito ang mga sinabi ni Daryl, hindi pa rin niya kayang mag-take ng risk. Nag-aalala siyang tumingin kay Daryl at sinabing, magmi-messed up ang daloy ng dugo at enerhiya kapag sabay kong nilagyan ng pressure ang spirit acupoint at transporter acupoint. Mahinang napatawa si Daryl, alam ko, kaya kailangan mo lang akong pagkatiwalaan. Alam ni Daryl ang kanyang mga sinasabi dahil hindi lamang nakalagay ang steps sa Infinite Elixir Manual kung paano mag-produce ng iba't ibang elixirs, nakalagay rin dito ang mga antidotes para sa mga na-ingest na maling elixirs. May mga hindi talagang magandang nangyayari kapag nainom ang inepektibong godly pill. Nakasulat sa manual kung paano magagamot ang isang tao kung sakaling ito ay mangyari. Hindi naman lalapitan ni Daryl ang batang babae kung hindi niya alam ang gagawin dahil buhay ang nakataya rito. Nagbuntong hininga ang batang babae at sinabing, aalisin ko lang muna ang mga kalat sa lamesa, kapag may masamang nangyari sa lolo ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo at ng buong pamilya mo na nabuhay pa kayo. Bakit mahilig magbigay ng threats ang magandang babae na ito? Hindi ba siya pwedeng maging mahinahon? Nasasayo yan, kung gusto mo dalhin mo na lang ang lolo mo sa ospital. Natatawang sabi ni Daryl. Bloody hell, ginagawan kita ng pabor at tinutulungan ang lolo mo, pero binibigyan mo ako ng threats, sa isip-isip nito. Ikaw. Galit na sabi ng batang babae, nangitim ang mukha ng batang babae. Mayroon lamang 10% na tsansa, na mabuhay pa ang lolo niya kung dadalhin pa ito sa ospital. Tiningnan niya si Daryl at nilapitan ang kanyang lolo, sabay naghanda, upang sundin ang payo ni Daryl. Hinila ni Yvonne ang kamay nito, upang pigilan. Daryl, sigurado ka ba? Buhay na ang kataya rito. Tanong ng nag-aalalang si Yvonne. Tumawa si Daryl at sinabing, magiging maayos ang lahat. Mas magiging positive ang resulta ng aking solusyon kumpara sa ospital. Nagsimula nang mag-apply ng pressure ang batang babae sa spirit acupoint gamit ang kaliwa nitong kamay,
kasabay na nag-apply rin ito ng pressure gamit ang kanang kamay sa transporter acupoint. Ginamit rin ito ang kanyang internal energy upang maalis ang lason sa katawan ng kanyang lolo. Tahimik ang lahat. Ngunit marami sa kanila ang hindi sang-ayon sa mga nangyayari. Naiisip ng mga ito na nonsense si Daryl. At sumangayon sa batang babae na tabuo ang pag-a-apply ng pressure sa dalawang acupoints ng sabay. Kung hindi maisasagawa ng tama, maaaring makapatay. Si Zack ang pinakakinakabahan sa loob ng kwarto. Ramdam nito na parabang sasabog ang kanyang puso. Kung hindi magagamot ang matanda, hindi niya maaayos ang lahat at malalagay rin sa peligro ang pamilya niya. Sinara niya ang kanyang kamao, nagdasal na sana ay gumising na ang matanda. Walang ibang paraan, halos 10% lang din ang tsansa nitong mabuhay kung dadalhin sa ospital. Ang method na lamang ni Daryl ang nag-iisang tsansa upang ma-revive ang matanda. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting bumalik ang kulay ng matanda at nagsimulang huminga ng normal. Nagulat ang lahat, gumana ang teknike. Hindi pa nagigising ang matanda pero mukhang wala na ito sa peligro. Napabuntong hindi ang batang babae at kumalma, nilapitan nito si Daryl at tumango, "Salamat." "Anong pangalan mo?" Kahit na nailigtas ni Daryl ang lolo nito, at lubos itong nagpapasalamat, napaka-cold pa rin ang tono ng pananalita nito. Iyon ang pride na nakaukit sa mga buto nito. Well, talagang sinuwerte siya. Nagligtas ng tao gamit ang trial and error. Sambit ni Tristan. Tahimik lamang si Dax, pero hindi na niya mapigilan at galit na sumigaw, "Ano bang nagawa mo o baliw ka ba? Nailigtas ang matanda pero kung ano-ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka nga, iniinis mo ako." Para kay Dax, si Tristan ay isang nakakairitang langaw. Nagalit si Tristan at sinabing, "Sinong sinasabihan mo ng baliw?" Hindi pa ito nakakabawi sa suntok ni Dax. Hindi na nagsalita pa si Dax at naglabas ng switchblade habang papalapit kay Tristan. Pinigilan ito ng kanyang asawa na si Nancy. "Dear, kumalma ka at huwag kang magalit." Alam ni Nancy kung paano magalit si Dax. Ginagamit nito ang kanyang kutsilyo kapag hindi siya sumasang-ayon para maintimidate ang iba. Kung hindi lamang napaka-brutal ni Dax ay nakaupo pa rin sana ito sa kanyang current status. "Ok sige, mag-ingat ka sa binabangga mo, mag-ingat ka," takot na sabi ni Tristan. Natawa na lamang si Daryl sa mga pangyayari. Lumapit si Zack kay Daryl at sinabing, "Kapatid, grateful ako sayo. Ang pangalan ko ay Zack Roger, salamat sayo at nalagpasan natin ang problema ngayon." Inabot ni Zack ang kanyang kamay kay Daryl at nagtanong, "Pwede ba tayo maging magkaibigan? Tawagin mo lamang akong Zack." "Sure," sagot ni Daryl at mahigpit itong nakipagkamay. Madaling nagkasundo ang dalawa, ramdam nito na totoong kaibigan si Zack. Hindi na maitago ni Daryl ang kuryosidad at nagtanong, "Zack, sino ang maglolo na yon? At bakit ka nang makita mo ang dala niya?" Hindi natapos ni Daryl ang kanyang tanong nang pinatahimik ito ni Zack sa pamamagitan ng paglagay ng daliri sa labi ni Daryl. Hinila siya ni Zack kung saan tahimik at walang tao, hindi ordinaryong bisita ang mga yon. Alam mo ba ang Eternal Life Palace sect? Eternal Life Palace. May dalawang malalaking kulto, Grandmaster Heaven at Eternal Life Palace. Magkasing lakas ang dalawang kulto. Mayroon silang libu-libong daang tagasunod. Ang mga miyembro daw ng Eternal Life Palace ay high-level cultivators at napaka-misteryoso at walang awa ang mga ito. Kahit ang Orthodox sects at cultivators, sila ay puwersang dapat labanan. Miyembro pala ng Eternal Life Palace ang maglolo. Huminga ng malalim si Zack at nagpatuloy, "Hindi ordinaryong miyembro ang maglolo na yon. Kung hindi ako nagkakamali, napakataas na ng rank nila dahil ang kanilang token ay purong ginto. Ang token ng ordinaryong miyembro ay silver." Tunango si Daryl habang nakikinig. Natapos na ang auction, kumuha ng vase si Zack at inabot kay Daryl sabay sabing, "Daryl, tanggapin mo ang vase na ito bilang pasasalamat. May mga dapat pa akong asikasihon, kaya kailangan ko nang umalis." Tinanggap ni Daryl ang regalo. Ginamit ang vase sa palasyo noong Ming Dynasty, ito ay nagkakahalagang 2 milyon o higit pa. Maingat na inilagay ni Daryl ang vase sa loob ng kanyang sasakyan. Kakakuha lang niya ng sasakyan sa automobile sales service shop matapos itong wasakin ni Shelly. Medyo mabigat ang steering wheel kahit nakakaayos pa lamang nito.
Mukhang nangangailangan ng servicing ng sasakyan. Nang nakaalis na siya sa parking area, nadaanan niya sina Yvonne at Tristan, at syempre, kasama ng mga ito si Kingston Young. Nagulat si Tristan nang makita ang sasakyan ni Daryl. Kinatok nito ang bintana, dinada mo pa ang sasakyan ng asawa mo. Pasensya na, pero sa akin ang sasakyan na to, hindi ko naman gustong magyabang kaya itong low profile na Audi, or 8 lang ang dinala ko. Ano, Audi or 8? Low profile, sa isip-isip ni Tristan. Malakas at maliwanag ang pagkakasabi ni Daryl kaya mas dumami ang napapatingin sa coach nito. Napabuntong hininga si Kingston, hindi na maisasalba si Daryl. Alam ng buong syudad na pabigat na manugang si Daryl pero nagagawa pa rin itong magyabang. Nakakainis talaga siya, paano siya magiging mabuting ama? TSK, napakayabang mo naman. Kung may napakarami kang pera, bakit hindi ka man lang bumili ng kahit ano sa auction? Sabi ni Tristan. Nilapitan ni Pearl si Daryl at nagsalita ng may respeto. President, ito ang Worship of Crystal na binili namin. Inabot niya ang sapatos kay Daryl. Nagpicture na siya ng suot ang mga ito. Tumango si Daryl at sumagot, "Ok, bumalik ka na sa office at may pupuntahan pa ako." "Yes, President," sabi ni Pearl at tuluyan ng umalis. Ano? Hindi ba't si MS Han ang nagbig ng pinakamataas sa Worship of Crystal? Tinawag niya bang President si Daryl? Naguguluhan si Tristan sa nalaman. Mukhang nakakita siya ng multo. Paano naging presidente ng Platinum Corporation ang pabigat na manugang? Namula ang mukha ni Tristan sa kahihiyan na may kasamang galit. Ikaw ang presidente ng Platinum Corporation. Mahinang tanong ni Yvonne nang may kasamang ningning ang mga mata. Paano naging posible ito? Hindi ito nabanggit ni Daryl noon. Lahat ay nag-akala na isa lamang siyang walang kwentang nilalang pero siya pala ay isang presidente ng korporasyon. Mahinanong tumawa si Daryl, walang nakakagulat doon, ang pamilya Darby ang dating may-ari ng company pero ang kaibahan ngayon ay na-kick out ako sa clan. Inabot nito ang magka-pairs na Worship of Crystal for you. For me? Malakas ang tibok ng dibdib at namula ang mga pisngi nito. Nawalan ng kulay ang mukha ni Kingston. Bibigyan ng anak nito ng sapatos na nagkakahalagang 100 million. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.